O sige, dito naman tayo sa mga utos. Mga utos, no? Sige, utos. O, yung mga utos ba, yung sa Ten Commandments, tama ba Hmm. yun na pinalitan yung araw ng Sabat? Ay, Tama ba na pinalitan namin ang araw ng Sabat? oh, Hindi namin pinalitan ang araw ng Sabat. May binanggit ang Bible na another day. Yung another day na yun ang pinanahan o ano yan sa Tagalog na yan, no, yun ang pinili ng simbahan na araw ng pagpangilin sa Diyos kasi may binanggit man na another day at aminado ka man na yung another day is Sunday, hindi yung Saturday kasi another day na nga eh. Kapag another day hindi na Saturday yun bro, another day, di ba? Another day sabi mo Sunday yun, kaya yun ang pinili ng simbahan, wala ka nang pinalitan. ganon. Eh, bakit yung kautosan na 10 utos, Sino bakit tumatawag? Saan iba yan? yung inyo, iba yung nasa Biblia? Ano? Yung 10 utos, iba yung nasa inyo, iba naman yung nasa Biblia na 10 utos. Hindi man iba. Ano sinasabi mong iba? Walang iba ha? Parehas lang yan. Ang katikisim lang namin, sinamarize ng simbahan. Hindi yan iniba, sinamarize. Ah, Katulad ni Panginoong sige, Jesucristo, bakit? pagdating sa Mateo 28 at Marcos 12, sinamarize niya. Ginawa ng dalawa na lang yung utos ng mga dalawang pinakadakilang utos. Yung 10, ginawang dalawa. So hindi yun pagbago bro, pag-summarize yun. Sabi ni Panginoong Jesucristo, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong sundan. Sinundan ng simbahan si Panginoong Jesucristo na nag-summarize sa kanyang utos. Sinummarize lang ng simbahan ano yung 10 utos, kapatid. Walang binago or pinalit or inalis doon, wala. Eh, bakit si Kristo Sino sa bang sa Mateo tawag-tawag? 5:17 hindi niya iniba eh? Ha? Po? Sinamarize, eh bakit parang may kulang yata? May iba yata yung naka ano, eh tapos si Kristo sa Mateo 5:17, hindi niya iniba eh. Wala siyang sinira o ano, bagkos tinupad niya pa nga. Yes, ang point ni Panginoong Jesucristo sa Mateo 5:17-18 bro, yung mga hinulaan ng propeta. Kaya nga sinabi niya sa Mateo 5:17 na hindi matatapos ang kanyang araw na hindi matutupad ang mga iyon. Basahin ko sa iyo at ipapaliwanag ko sa iyo ha. Ang Mateo 5:17-18, anong ibig sabihin dito ha? Hindi mo naunawaan eh. No? Ang ibig sabihin ni Panginoong Kristo dito, yung hula ng mga propeta. Kaya nga kinakailangang matupad yun. No? Basahin ko sa iyo. Mateo 5:17-18. Papaunawa ko sa iyo ha. No, sabi dito, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipagwalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. No? Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Ano yung dapat ang tuparin? Yung hula patungkol sa kanya. Sa 18, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. So yun ang konteksto doon sa Mateo 5:17-18 na yung hula ng mga propeta hindi matatapos ang araw ni Panginoong Jesucristo na hindi matutupad ang lahat ng iyon. Kaya nga sa John 19:37 ang sabi ni Panginoong Jesucristo, it is finished. Consummatum est. Sabi niya, natapos na. Ibig sabihin, yung mga hula ng propeta, natupad na niya lahat. Yun ang point ng Mateo 5:17-18, kapatid. Ang mga sinabi ng propeta, ihinula patungkol sa kanya, matutupad ang lahat ng iyon, kapatid. Ano ang matutupad yung hula, pero yung kautosan doon na sinasabi, hindi niya sinira eh. Sinabi niya eh, talagang Iya nga eh, inabot. sabi nga ni San Pablo, hindi na nga saklaw tayo sa kautosan ni Moises. Ano ka ba? Basahin natin na, sabi ni Hello, San hello bro. Pablo, Colossus, yes bro, Jared? Tama naman Tama yung naman yun, bro. Hindi 5:17 na ng tayo Mateo, kaso wrong interpretation si Magwayen. Tama, hindi naman sinira ni Cristo pero pinalitan niya, sabi sa siyempre Correct. 12 ng Hebreo. Sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote, kinakailangang palitan ng Palitan ang kautusan. Hindi naman kautosan. sinabing sinira ang kautusan. Dahil hindi Correct. naman sinira ni Cristo dahil ang pagsira sa kautusan, yung paglabag sa kautusan.
Eh yung kautusan, hindi naman para sa mga matuwid yun, eh si Kristo matuwid eh. Kaya hindi niya talaga sisirain, kundi pinalitan. Oh, Ikaw ngayon, naman ang pala, tanong Mm. Satan, ko, marunong ka pa pala kay Kristo. Katunayan, oh, ang 13:39 tanong ko, bro, ang ano, sabi, di na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ito, ako magtatanong sa'yo. Yung kautusan ni Moises doon, sinusunod pa ba ng SDA na sinira ni Kristo o hindi sinusunod? Yun. aling kautosan doon? Merong mga kautosan na hindi na sinusunod, merong kautosan na sinusunod. Ngayon, yung kautusan ni Moises, sinusunod nyo ba yon? Yes or no? Aling kautosan doon? Tinatanong kita, yung kautusan ni Moises na tinutukoy sa Kasi 13:39 ng gawa. ano mo, specify mo anong kautosan yun dahil Ito, maraming ito, 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 kautosan. ito, ito yung kautosan na yun na sinasabi ni Jared, no? Yung specific na 4 na kautosan na pinapasunod pa ba to? Ito, Colosas 2, 13-14 kapatid. Pinapasunod pa ba to? Sabi dito, basahin natin ha. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw sa pagtutuli. Ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisusulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay dito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kaniyang pagtagumpay. Kaya't huwag na kayong magpasakop sa anumang alituntunin ng alin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan o sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Yun yung tanong ni Jared. Yun doon. Ay, hindi Sakla na ba tayo namin sakla ba tayo sa mga kautusan na yan o hindi na? saklaw pa sa pagkain ng mga Saklaw, sabi nga karumal-dumal. dito. Bawal tayo doon. Pero Paano sa saklaw? mga Sabi nga dito alituntunin, bro, huwag na kayo magpasakop, tapos saklaw pa rin. Huwag na nga magpasakop, intindihin mo tapos muna, saklaw bro. pa rin. Intindihin mo muna, bro, kung ano yung sinasabi mo at yung sinasabi ko. Bro, malinaw na yan dyan, no? Huwag na kayo magpasakop, pero saklaw pa rin sa'yo, huwag na nga magpasakop eh. Hindi, intindihin mo muna. Huwag ka munang, you are under cross, bro eh. You are under cross eh. Hindi, ikaw ang tinanong ni Brother Jared kung ano yung mga makautosan na hindi na dapat Huwag o ka hindi muna na dapat panangnan. So ito yung pinaliwanag na yan ni San Pablo, bro. Ito mga kautosan na yun, no? Araw sa pagkain o inumin. Kaya nga kayo, nakapagtataka kayo, hindi pa rin kayo kumakain ng baboy. Hindi na nga kayo magpasakop sa mga pagbabawal na yan sa anumang uri ng pagkain at inumin. Tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Yan ang punto ni Bro Jared. Saklaw pa ba tayo sa mga kautusan na dyan? Sabi mo, saklaw pa rin, huwag na lang kayo magpasakop, sabi ni Pablo, huwag na magpasakop eh. Tapos kayo, napapasakop pa rin kayo. May problema dyan sa theology nyo, bro. Kasi kahit yung wag, ano nyo pa rin, yung wag sa inyo, hala pa rin kayo, para kang sino yung nakalaban ko na si Binti Adventist, si pangalan nun? No? Na tinanong ko siya about sa hula sa Hosea 2:11. Sangayon ka ba na ipahihinto ng Diyos yung araw ng pamamahinga sa yung linggo-linggo na pamamahinga? Sangayon ka? Sabi niya, sangayon ako pero magsasabat pa rin kami. Parang ikaw yun eh. Bawal na, magpapatuloy pa rin. Sabi na nga din San Pablo huwag na kayo magpasakop sa mga alituntunin ng alin. Anong alituntunin na yon? Pagkain o inumin, anumang kapistahan, bagong buwan, o araw ng pamamahinga. Huwag ka na magpasakop doon kasi sa mga Hudiyo lang yon. Tapos sabihin mo magwain, dapat pa rin ka magpasakop doon. Huwag na nga magpasakop, sabi ni San Pablo mali-mali talaga yung aral niyo bro ng SDA. Tama si Brother Jared, huwag kayo magpasakop sa babae. Kasi yung babae talaga source of kamalian yan. No, sabi ni San Pablo yan sa taga-Korinto na yung babae talaga ang unang naguyo ni Satanas. Kaya hindi nga pinapahintulutan ni San Pablo na mangaral ang babae. Kasi yan ang unang naguyo ni Satanas, ang babae. Kaya kayo bro, guyong-guyo kayo kasi founder niyo babae. Magway, may tanong ka pa.
Binilang ko bro, mga sampung ano na bro, nakasampung supalpal ka na bro sa gabing ito. Tutulog na yata siya, bro. Hindi, gising pa yan. Ano kasi yung speaker niya mahina. Magwayan? Tapos ka na ba, bro? Yes, tapos tanong. Baka gusto mo pang sumapaw, tirahin mo na lahat. Hintayin mo na lang yung oras to. Tirahin mo na lahat. Pwede magtanong sa kanya. Sige bro, anong tanong mo bro? Bro Magwayin, tanong ko lang bro kung okay lang ba? Yung ano bro, 613 Law of Moses. Sakop ba kayo doon? Kasali ba kayo doon o hindi? Hindi ko yan ma-specify bro kung ano-ano yan bro, pero ang masasabi ko lang yung yung sinusunod talaga namin, yung halimbawa yung mga karumal-dumal, bawal talaga sa amin yan. Tapos kung babasahin natin yung buhat si Apostol Pedro, yung kiniklaim yung unang papa, hindi nga kumakain ng karumal-dumal. So bro, yung tanong ko lang naman kung ano, yung tanong ko lang. Wala na si Moises niyan. So hindi mo alam yung Mosairot Law? Hindi ko pa. Hindi nga ako professional na debater. Yung sige bro. ko nga Ako dito. hindi na ako magtatanong bro. Hindi niya kaya yung theological question mo bro. Wala siyang alam sa mosaic, ano yung mosaic. kung gusto niyo bro, kung gusto nyo na talaga ng debate ng mga marami kaming mga diyan na mga professional. Alam namin bro, lahat yun bro, nilampurnas na namin. Lahat yun, nilampurnas na namin. Oo, nung nakaraang debate nga nila ni Star Wars. Sige bro, magtanong ka na bro, wag nating isali yung mga wala rito bro, magtanong ka na. Ikaw yung nandito, kaya ikaw yung haharapin namin, wag mo kaming ibigay sa wala rito. Sige. Tanong. Yung sa akin lang, huwag ka masapaw. Kung magsapaw ka, ubusin mo na para wala kang hindi ka sinapawan, sinagot ka at maganda yung ginawa mo na habang sumasagot kami hindi ka sumasapaw kasi hindi ka mapupuntang langit kapag sumasapaw ka, sumasagot kami. Sige, next question. Okay, next question. Yun bang sinasabi mo na kung papalitan yung saserdote, dapat ang kautosan papalitan din? Oo. Tama ba yun? Tama yun. Di mo ba alam ang talata na yan? Basahin natin na yung sinabi ni Jared Hebreo City para hindi mo masabing gagawa lang. Makinig ka sana muna bro. Bro, nagtanong ka kung tama ba yun? Nagtanong ka na kung tama ba yun? Sagot nga tama yun. Kaya magantay ka sa sagot. Di ba ang usapan natin maghintay sa sagot? Maghintay ka nga muna sa Nagtanong ka na kung tama ba yun eh. Ang sabi mo, tama ba yun? Hindi naman ako naghanap ng talata eh. Sige. Pero nagtanong ka na kasi. Pero hindi ako naghanap ng talata. Sige, patuloy. Ano yung ayusin mo yung pinakatanong mo? Wala akong sinabi, may babasa ka bang talata bro? Dapat, ganun ka. Sige, patuloy. One word is enough lang sana. Sige, patuloy sa tanong. Okay. Ulitin ko Hindi pa tapos yung Magwayin yung pala. sinasabi mo. Siya lang kasi bang nandito bro, walang iba. May tumatawag pala sa akin. Sino to? Si Jerwin Rosales. Hindi na pa yan, ring ng ring eh. Diba, pasukin na yan, mag-out na ako. Ano kayo interrupted kayo Ano daw? Interrupted ka na bro. Interrupt niyo ako Paano ako makaporma nito? Ay, hindi ka naman nakapurma kung may panahon na manahimik ka, sumusulpot naman si Brad Jando. Mamaya baka susulpot naman niya si Jared. Porma ka bro. Sige, patuloy Magwayin kasi wala pa naman nagtanong kasi. Sige, patuloy, ano yung tanong mo? Yung sinasabi mo na kung papalitan yung pagkasaserdote, papalitan din ang kautusan. Tama, di ba? Oo. Ngayon, ang tanong ko, anong kautusan ang dapat palitan dahil pinalitan ang pagkasaserdote? Anong kautusan? Yung kautusan ni Moises, no, sa
sa Gawa 13 kasi hindi ka naaring ganap sa kaut Gawa hindi ka 13, naaring ano ganap. yun? Gawa 13:39 yun. 38-39. Oh. 38-39. Basahin natin na. Hindi ka naaring ganap sa kautusan ni Moises. Basahin natin para malaman mo yung talata kasi hindi ka talaga tinuruan ng mga kasamahan mong STA bro. No? So sorry to tell. Ito sinabi, kaya maging hayag nawa sa inyo, mga kapatid, na sa pamamagitan ng taong ito, ibig sabihin sa Panginoong Jesucristo, ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At sa pamamagitan niya, sa ating Panginoong Jesucristo, ang bawat mananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. So yun kapatid, ang pinalitan. Next question. Lagot. Yon ang pinalitan sa kautusan ni Moises. Ano ba yung kautusan ni Moises? Paki-specify nga ano. Kolosas 2. Sige ba dyan do? Meron. Sige, dito Kolosas muna po dyan do. Kasi ikaw muna sa Kolosas. Ano specific? Sabi ni San Pablo, Kolosas 2, 14-15, no? Ito ang ating mababasa sa magandang balita Biblia. Ito ang sinabi, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtagumpay. Kaya't huwag na kayong magpasagop saan? Sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan, o sa araw ng pangamahinga. Yan. Meron pa dito. Meron pa dito magwayin. Malakyas. Meron pa dito Malakyas 4:4. Ano, kayo muna o ako naman. Meron pa isang talata. Ito, Malakyas 4:4, sabi ganito, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb, para sa buong Israel. Sa makatuwid bagay ang mga sa makatuwid bagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Ano itong kautusan na ibinigay doon sa Horeb? Deuteronomio 4:13. Sabi, at kaniyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatuwid bagay, ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Yan bro. Magwayen. So, ibig sabihin, damay yung sabat. Damay yung sabat. Kasi alam ko naman sa sabat ka kakapit eh. sa sabat niya kakapit mo ni John Ray, so hindi pala yung sabat at pinalitan. Yan yung sasabihin yan eh. Bro, honest naman siya kanina bro. Kasi tinanong niya ako kaganina bro, na sangayon ba daw ako sa yung talata na binasa namin kaganina na mayroon pang nanatiling sabat. Sabi ko, yes, sangayon ako mayroon pang nanatiling sabat pero another day na. Another day. Hebrews 4:8, another day. Yung tinanong ko siya, sa'yo bro, ano yung another day? Saturday, Sunday, sabi niya Sunday. Sumagot. Magwayen. Okay na ba yun? O hilit ka pa? Paano? Tapusin nyo muna. Sige na. Gawin na. Kininto ko lang kay Berlijando yung sagot. Yung napakagandang sagot mo kaganina. Tapos tanong niya Berlijando, filosofiya mo lang yan. Sabi ko, hindi filosofiya yun. Kasi biblical yun. So, binasa ko siya paano talaga natin sundin ng utos ng Diyos pagdating Sabat. So, binasa ko sa kanya ang Exodo 28 hanggang 10. Sabi doon, 6 days kayo magtrabaho, gawin nyo lahat ng inyong trabaho, pero sa ikapitong araw ay ipangilin nyo para sa Diyos. Tinanong ko siya, no? Sa panahon natin ngayon, ano ang unang araw na magtatrabaho ka? Sabi niya, Monday. Ano yung pang-anim na araw mo? Sabi niya, Saturday. Ano yung pang-7 araw mo? Sunday. Sabi ko, ano yung araw ng Sabat mo? Sabi niya, Sunday. Alagot. Maganda to si kasi umaamin ng katotohanan mo dyan, do. Okay si Magwayen. Okay naman. Magwayen.
Okay na ba yun? Ako naman. Sige, go. Oh, Ikaw good naman. Sige, ikaw naman. Sige, ako naman. Ah, Ano nga yung aral nyo ba nakabase sa encyclopedia o sa Biblia? Sa Ay, encyclopedia at Biblia. encyclopedia at Biblia, bro. Kasi dapat tayo magbasa rin ng kasaysayan eh. Utos kasi yon, read the history books and see. Kaya kailangan magbasa tayo ng mga history books din. Ito may ano lang may babasahin lang akong message ni Pablo para sa taga Colosas. Sige, go. Sige, Sige, sige. sige, bro. Maganda yan, maganda yan. May message siya sa taga Colosas. Babasahin ko lang Sige. Ang talata, bro. Sige. Colosas Anong talata? 2:8. Babasahin ko lang Ay, mali. Mali naman yung ano mo eh. Filosofiya yan eh. Filosofiya yan. No. Matakot bro, babasahin ko. Filosofiya nga yan. Ito, basahin natin na. Colossus Babasahin ko lang. 2:8. Takot. Hindi kami takot bro. Talagang filosofiya yan bro. Ay, eto kunwari ka Filosofiya, ba? hindi galing kay Kristo yan. Hindi galing kay Kristo. Sige, basahin nyo. Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang filosofiya. Mga tradisyon lang ito ng mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Ito yung mga Hindi mo na kay Kristo mapandayang. yung filosofiya na yan. Oo. Ito yung mapandayang filosofiya. Mapandayang filosofiya yung ginagawa. Yung ginagawa ng SDA, bro. Patunayan daw nila, bro, na ano daw, na ang SDA daw founded by Christ. Yan ang filosofiya. Oo. Yan ang filosofiya. Akalain nyo ang SDA mismo, umaamin mismo ang SDA sa kanilang fundamental belief na sila ay Protestant. Pero yung mga SDA na iba dyan, gaya ni John de la Peña, titindigan pa naman sa debate sa Cagayan de Oro, na ang Seventh-day Adventist Church daw, ang tunay na iglesia tinatag ni Kristo. Ang tinatag ay Protestant nga kayo. Yun ang filosofiya. So anong ginawa ni John de la Peña sa debate sa Cagayan de Oro? Nag-fallacy of equivocation siya. Doon siya nag-focus sa word na seventh day sa Genesis. Hindi naman church yun. Yan ang filosofiya. Yung ginagawa ng SDA. Yung Katoliko din naman lang ng filosofiya sa Katoliko eh. Ano? Wala ba? Wala. Sa tanong nyo bro. Sige. Ang tanong tanong namin bro, logic. Ang tanong namin logic. Yung tanong ni Brad Paul Alima na ano yung hindi ba yun filosofiya? Bakit Hindi, sa ang ka lang mag-focus? hindi filosofiya Yung yung kasi bro. ibinigay, bro ang ibinigay na proposition ni sino yung Dapat diretsuhin niya. Hindi. direkta na tanong galing yun direkta yun na tanong galing sa proposition. Sige, Kasi kinakailangan malinawan ang proposition para maunawaan. Ipapaliwanag ko ba na John Ray? Ganito kasi yan magwayen. Ang mga SDA kasi magwayen, nag-imbento ng sariling paliwanag sa Daniel 7:25. Napakaliwanag naman doon na singular pronoun yun. Singular pronoun, ibig sabihin, he, she. Isang tao lang tutukoy, he or she. Ang nakalagay doon, he. Tapos, yung singular noun ng he doon, isang hari. Pero ang paliwanag ng SDA doon, kaharian. Ginagawa nilang plural. Ang dapat sana singular, ginagawa nilang plural. Kaya yung definite article na the o ang, isabihin nun, isang tinutukoy. Ang paliwanag kasi ng SDA doon, marami. Yun ang problema doon. Hindi pilosopo yun. Actually bro, ang maling filosofiya doon si Daig ang may maling filosofiya kasi yung kanyang proposition niya kasi Jared, magwayin kung uunawain mo, tumutukoy sa collective noun. Yung tanong niya sa kanya collective noun ba yung Catholic? Sad to say, hindi alam ni Daig yun. No, hindi daw collective noun ang Catholic. Group of people yun Gusto ang Catholic gusto mo makakita 25 kasi ano lang yun, singular noun ang tinutukoy doon, singular noun. Eto, gusto mo makakita ng filosofiya magwayen? Ito ang filosofiyang ipapakita ko sa iyo, okay? Filosofiya talaga ito kahit saan mo tingnan Ito paparinig ko sa iyo Si Julito Daig ito. Anong sabi Julito Daig? Yan. Huwag naman. Logic naman, Pastor. Using your logic naman.
Huwag nang, strong believers eat all things. All things. If you see all things, you eat dump truck, you eat, ano ba? You eat anything? Oh, ano daw? O yan, filosofiya. Ito ang filosofiya. If you say you eat anything, then you eat dump truck. Ulitin natin. Huwag naman. Logic naman, pastor. Using your logic naman. Huwag nang, strong believers eat all things. All things. If you see all things, you eat dump truck, you eat, ano ba? You Oh. eat anything? O yan ang filosofiya. Ito pa, ano pa sabi niya na filosofiya? Oh. Man to, strong believer, eat all things. Eat all things. Eat all things. Apil Pastor Puentes, apil ang gitawag og puthaw. O yan ang filosofiya. Kaya wag mo kami pagbibintangan, Magwayen, na filosofiya kami. Ang pilosopo talaga ito ang mga Seventh-day Adventist. Kalain mo naman, if you eat anything, you eat dump truck. Bakit kinakain bang dump truck? O yun ang mali doon. Sinong matinong tao ang kumakain ng dump truck? Ikaw, Magwayen, kumakain ka ba ng dump truck? Hindi. O hindi ka kumakain ng dump truck? O kumakain ka ba ng bakal? Hindi. Baka Oh. ikaw. O yun yung sabi ni Julito Daig. If you eat anything, di kumain ka ng bakal. Yun ang filosofiya. Yun ang filosofiya. Ang sa amin, hindi filosopo tong sa amin. Sa amin is reality, logically. Oh, biblically, reality, logically. Yun ang sa amin. Ang sa inyo, filosofiya. Kalain mo, Bakit walang historically? historically, biblically, logically. O ang sa inyo, ang sa inyo nananaginip kayo. Sabihin niyo ba naman na ang Roman Catholic daw founded by Constantino? Ang tagal ko nang hinanap yan. Saan mabasa si Constantino ang founder? Hanggang ngayon, walang maibigay ang SDA. Oh. Sige, ako magbibigay. O sige, Kung walang magbibigay, ako magbibigay. saan natin mababasa na si Constantino ang founder ng Roman Catholic Church? Sige, ikaw magbibigay. Pero, Sige. Wikipedia to eh. O sige, Wikipedia. Wikipedia. O sige, Wikipedia. Saan sa Wikipedia, bro? Saan sa Wikipedia, bro? Ating buksan ang Wikipedia. Ito, ipapakita ko lang. Para maging fair tayo sa kay Magwayen, ating ipakita ang Wikipedia. Tayo. Sige, bro. Saan sa Wikipedia, bro? Sige, bro. Anong article sa Wikipedia, bro? Saglit lang. Sige, anong article sa Wikipedia ang tinutukoy mo na sinasabing si Constantine ang founder ng Roman Catholic Church? In-screenshot ko eh. Nandito sa isang cellphone. Ano screenshot? Hindi. Sabihin mo kung anong kamo. Sabihin mo kung anong article ang search natin. In-screenshot ko lang yun, bro, kasi nakita ko sa Wikipedia eh. O, anong nakalagay? Sabi pa naman niya, Berjando, sabi pa naman niya kaganina bro, nagmayabang siya, sabi niya, ito yung reference ko, pinakita niya sa camera niya, reference niya, sulat niya. Sige, anong... Pero siyempre sabi niya kanina, Bible alone daw. Yung verse ko ba, bro, sulat ko ba yan? Yung verse na kinopya ko. Sulat Kanina, ko ba yung yan? pinakita mong reference mo, sabi mo, reference mo, sulat mo naman yung notebook mo. Sige, Magwayen, Ayun yung, anong yan article? ang tunay na filosofiya. Magwayen, Yan anong... ang tunay na filosofiya. Hindi filosofiya yon. Hindi nakakaunawa. Hindi. Ang ibig sabihin ng filosofiya, bro, Filosofiya yan, tunay. pag sabihin ng filosofiya, bro, yung pamimiloso po. Yun ang meaning ng filosofiya. Ngayon, sabi mo, si Constantino ang founder. Saan mo mabasa sa Wikipedia yan? Ay, nandito sa cellphone kong isa. Hindi nga, sabihin mo lang kung anong nakasearch sa article. Anong article yan? Hindi ko nga nakita kasi in-screenshot ko lang. Yun nga, ano nga nakalagay sa screenshot mo? Hindi nga makita kasi naka-on ako dito sa cellphone. Sige, tanungin natin Tanungin natin si ano Totoo ba na si Emperor Constantine? Ako na lang mag-search para sa iyo. Totoo ba na si Emperor Constantine ang founder ng Roman Catholic Church? Yan So, yan na natin to na si Emperor Constantine ang founder ng Roman Catholic Church. Anong sagot dito? Yan, nakikita naman sa screen yung sinesearch ko eh. At ipakita yung... Nawawala na tayo nito sa tema natin. Hindi! Ayan
Sabi mo kasi nasa sa Wikipedia, Hindi. Hindi totoo na si Emperor Constantine ang founder ng Roman Catholic Church. Isa ito sa mga isa ito sa mga karaniwang maling akala o propaganda na ginagamit ng ilang grupo para siraan ang simbahang Katolika. Oh. Oh, wag yun. Wag yun. Matapsa ka naman magwayin. Wag yun, bro. Booking ka. Meron ako dito. Oh, sige, ano yan? Saan nga? Puro ka lang meron. Wala nga. Ano yan, bro? Ano yan? Kaso pag wala yata. Bro, gumagamit din ako ng cellphone, bro, sa pumapasok ko sa Zoom na nakakatingin ako sa gallery ko. Nakikita ko nga lang yun. Wikipedia daw, Wikipedia. O sige, ate pakita Wikipedia, okay? Wikipedia yun. Ayan o. Sige, Emperor Constantine. Emperor Constantine tayo. Ayan. Emperor Constantine tayo. Dito tayo sa Wikipedia. Constantine the Great. Ayan. So, pag nag-open to sa Constantine, ating i-search ang term founder. Founder. Ayan. Isa lang dito nakalagay yung city founders. Wala na iba. City founders, hindi. Wala naman nakalagay ito, founder of the Roman Catholic Church. City pala. City founders, wala namang iba, Oh, ba't ako magagawa ng Tsaka, kwento? ibaba mo ng konti, bro. Wala na, last na yan, Ayan yung kasunod, sabi dito sa kasunod, sabi dyan, converts to Christianity. Paano siya nagtatag kung converted lang pala siya? Yan, converts to Christianity. Ito, converts to Christianity from ancient Roman religion. Pala siya. Convert lang siya. Paano siya nagtatag? Huwag mo nang gamitin yan. Wayan, hindi pabor sa'yo. Magwayin. Tama. Converts to Christianity. Na-convert lang pala siya. Paano magtatag? Na-convert lang. Ha? Wala na si Magwayin. Nag-off na ng kamera. Yang hiya na. Ano ba yun? Ba kayo? Ha? Ay, siya pa pala. Wala. At saka, Wala ba? Wala ngayong mukha mo eh. hindi ba nasa nyo yan, bro? Nasa inyong Aklat National Sunday Law na inaamin nyo na Emperor Constantine converted to Christianity? Emperor Constantine becomes a Christian. Di ba nasa nyo yun? National Sunday Law. Alam mo yun, bro? Hindi. Magwayin. Yung inyong libro ba, National Sunday Law, alam mo yun? Hindi ko nabasa yun sa Biblia. Wait lang search ko dito, Constantine. Nakakita ko Ayan, bro. Basahin mo, bro. Ano yan? Ano yan, bro? Ano yan, bro? Roman Catholic. Wait lang. Ano pinakita? Ayan, basahin nyo. Alin ang Roman pinakita? Catholic. Ay, mali! Ang tinutukoy dyan, bro, the Church of Sepulcher. The Church of Sepulcher yan. Ay, mali. Pinakita na ako ni Julito Daig niyan. Ang sinabi diyan at tinatag ni Constantine ang Church of Sepulcher yung building. Hindi ba ang mga SDA hindi naniniwala na ang church ay building? Tingnan nyo pakita ko yun kasi nagsinungaling sa atin si Magwayin at ipakita Church of Sepulcher. Ito yung pinapakita niya Tingnan nyo bubukin ko yung kasinungalingan ni Magwayin dito Tingnan, pakita ko. Ipakita ko sa inyo na ang tinutukoy nyo dyan ang Church of Sepulcher. Tingnan nyo ito magsisinungaling po si Magwayin sa atin. Tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Ayan wag nyo nang ito. Ito, Church of Holy Sepulcher. Ito yung pinapakita ni Magwayin. Tingnan nyo pakita ko sa inyo Booking to dito Ayan ito yung pinapakita niya yung yan. Ha? Maliwanag pa sa araw to, Constantine, Roman Catholic.
Ito, oh. Gi. The Church of Holy Sepulchre. Ipakita mo yung buo niyan, bro. I-send mo sa akin, bro. Ngayon din, pakita ko yung buo niyan. Awa, Church of Holy Sepulchre. Pinakita sa akin ni Judito Daig yan eh. Church of Holy Sepulchre. Ang Church of Holy Sepulchre, ito yung building na itinayo kung saan nasa loob yung libingan ni Kristo. Yung building ang tinutukoy na tinayo dyan, hindi ang Roman Catholic Church. Bakit Roman Catholic yan? Wala naman nakalagay. Ikaw lang ang naglagay-lagay diyan. Oh. Tingnan mo ang layo ng araw. Nasa taas yung Roman Catholic, nasa yung Constantine nasa ilalim. Kininik. Para collecting the dot. Hindi, Akala ko ba, encyclopedia alon kayo? Ayan o, founder o. Ito. Ito, tinan ninyo. Magwayin. Tingnan mo o, founder, Constantine the Great. Ano ang tinatag niya rito? Yung building mismo pinaglagyan ng libingan ni Kristo. Church of the Holy Sepulchre, yun pala yun. Church of the Holy Sepulchre yan. Tingnan naman. O sige, isend mo sa akin sa messenger. Papakita ko sa screen. Sige, isend mo sa akin ngayon din. Pakita ko sa screen. Kung hindi ka sinungaling, sige, isend mo sa akin. Ngayon din. Bakit anong pinagsisinungaling ko dyan? Hindi, ang gumawa niyan, bro, si Jolito Daig, pinakitaan ako Jolito Daig niyan. Sige, isend mo sa akin at ipakita ko sa iyo na yan is Church of the Holy Sepulchre. Bakit nakalagay dito Wikipedia sa search? Tapos Yun na nga, Church of the Holy Sepulchre. Sige, bro, isend mo na sa akin, bro. Pajando. Oo. Ang ginagawa ni Magwayin, pinapakita lang ang picture, tapos kung mapapansin niyo mga kapatid, naka-aro. Yan na nga. Tingnan nyo ha. Sige, Magwayin, basahin mo, Roman Catholic Church, founded by Constantine. Yan ang tama. Hindi mapakita ka ng picture tapos may arong nakalagay. Magwayan, isend mo Magwayan, isend mo sa akin ngayon din. Ipapakita ko na ang tinutukoy niyan. Isend mo sa akin, bro, at ipapakita ko na yan ay tumutukoy sa Church of the Holy Sepulchre. Sige, isend mo sa akin ngayon din. Sige, isend mo sa akin. Huwag mong i-crop, ha? Nabasa ko lang, nakita ko lang. Pinakitaan na ako ni Jolito niyan eh. Pinakitaan na ako ni Jolito yan. Nabuking nga si Jolito Daig niyan eh. Ang totoo ko dyan, Church of the Holy Sepulchre. Sige, isin mo sa akin. Wala na. Takot na mag-send si Magwayin. Wala pa akong natatanggap rito. Sige na. Nandyan na. Huwag kang magsinungaling, iho. Sige. Tingnan natin kung dumating na ba. Magwayin. Wala. Wala dito, Magwayin. Nandyan na. Sige. Okay, tingnan natin na kung dumating na ba. Sabihin mo, nagsinungaling ako, Jando. Ayan, ano yan? Tingnan mo, ipakita ko ito. Ano? Wala pa. Wala pa, tingnan mo. Wala pa. Ano yan? Deliver. Wait lang. Ano ko muna to? Refresh ko muna to. Para makapasok yung message mo. Yan. Okay, so... Bakit takot? Bahala kayo dyan. Nakita ko lang yan sa website. In-screenshot ko lang. In-screenshot? Kwento ka pa. Pinakitaan ako ni Jolito niyan. Ikaw pa nag-screenshot. Walang pakialam. Bro, wag kang magsinungaling, bro. Religious topic tong pinag-uusapan natin dito. Wag kang magsinungaling. Anong pinagsinungaling ko naman dyan? Ayan Tingnan nyo Ayan. Tingnan nyo. I-download ko siya para may pakita ko sa inyo ng buo. Sige, ito na para pakita ko sa inyo ng buo, ha. Tingnan nyo, ha. Sinabi daw dyan na founder Roman Catholic. Tingnan nyo anong nakalagay. Tingnan nyo, Roman Catholic ba nakalagay dyan? Founder ba o website? Website, di ba? Website. RomanCatholicCustodia.org and Sanctuaries Holy Sepulchre. Holy Sepulchre. Ang ginawa na ba dyan, nilagyan ng araw sa ilalim. Holy Sepulchre. Holy Sepulchre pala yan. Pukunwari ka pa.
Yung Oh. bro, pakita mo. Consecrated Oh, bakit September Sila lang 13. Pero dyan daw, sila lang ang naglagay ng ng araw-araw sa ilalim. Sila lang naglagay-lagay niyan. Consecrated September 13, 35. Ito yun, oh. Ito pinakita niya, oh. Ayan, oh. Ito pinakita niya, oh. Tingnan nyo, ha. Consecrated September 13, 335. Tingnan nyo ang nakalagay dito sa Holy Sepulchre. Consecrated September 13, 335. Oh, tingnan nyo. Status active. Oh, status active. Ito, status active. Founders, Constantine the Great. Ito naman, tingnan nyo. Tingnan nyo, ha. Anong tinutukoy dito? Anong tinutukoy? Magwayin. Ano yan? Di ba? Holy Sepulchre? Ayan, Roman Catholic, Custodia.org and Sanctuaries, Holy Sepulchre. Tama ba magwayin na Holy Sepulchre? Tama o hindi? Ewan ko, nakita ko lang yan. Ito, Hindi pala siya sigurado sa pinapakita niya. Tinan nyo. Ito pinakita nyo, oh. Ako pa nga dyan, Ito pinakita nyo, tinan nyo, oh. Nagsisinungaling ako. Magwayin. Talagang sinungaling ka magwayin. Ayan, oh. Website, Eastern Orthodox. Sinungaling. Ito, oh. Ano nga dyan? Magwayin. Talagang sinungaling. Sinungaling. Magwayin. Booking ka magwayin. Ito nga, oh. Website, Eastern Orthodox, Roman Catholic. Siguro kayo. Ito, booking ka, oh. Ayan, oh. Website, Roman Catholic. Hindi ba ito yung nasa mo? Website, Roman Catholic? Hindi ba? Ano nakalagay dyan? Anong nakalagay dyan? Anong nakalagay dyan? Ang tinutukoy niya yung Church of the Holy Sepulchre. Ano yung Church of the Holy Sepulchre? Itong building na ito, yan ang Church of the Holy Sepulchre. Yung building na pinagtayuan kung saan nasa loob niya ang libingan ni Kristo. Ano ba naman magwayin? Magluloko ka ba naman dito? Hindi ako nagluloko. Ang pinakita mo, ang website na ito ay sa Roman Catholic Holy Sepulchre. Ngayon, ang founder nitong Church of the Holy Sepulchre, si Constantine the Great, yung simbahan na pinagtayuan ng libingan ni Kristo. Yung libingan ni Kristo nasa loob ng simbahang ito, Church of the Holy Sepulchre. Ito yun, oh. Ayan, oh. Church of the Holy Sepulchre, oh. Ayan ang design sa loob, oh. Ayan, oh. Galing mo talaga magpalusot, bro. Anong galing mo palusot? Wag kang magsinungaling. Ikaw, nasa screenshot mo mismo, oh. Ayan, oh, screenshot mo, oh. Website, ano ba yan? Website, Roman Catholic, Custodia.org and Sanctuaries, Holy Sepulchre. Saan pa? Website din ng Eastern Orthodox and Jerusalem Patriarchate, Info the Holy Sepulchre. Ito, ha. Buksan ko itong pinakita ni Magwayin na. Tingnan nyo, na-booking na, magkukunwari pa. Tingnan nyo, ha, buksan ko tong Roman Catholic dito. Anong lalabas? Hindi ko pakialam ko dyan. Hindi ko nag-aano dyan. Yan ang problema. Bro, tingnan mo, ano ang nagbukas? Ano ang nagbukas? Custodia.org and Sanctuaries, Basilica of the Holy Sepulchre. Yan ang nagbukas. Tingnan mo. Ayan, oh. Basilica of the Holy Sepulchre. Simbahan mismo ng Holy Sepulchre. Ang tinayo ni Constantino, yung simbahan ng Holy Sepulchre. Hindi ang Roman Catholic Church. Oy, Magwayin. Sana hindi mo na lang yan ipinakita yung screenshot mo. Kasi nang pinakitaan ako ni Jolito Daig niyan, binuksan ko yung website mismo. Church of the Holy Sepulchre pala. Pag sinabing Church of the Holy Sepulchre, yung building mismo. Yung building mismo na itinayo, yun ang Church of the Holy Sepulchre. Yun ang tinayo ni Emperador Constantino, yung mismong building. Huli na kayo yan. Huli na. Anong huli? Anong huli? Ikaw yung nahuli, oh. Anong gawin yung paliwanag yan? Ikaw yung nahuli, tinan mo, oh. May architect pa nga, oh. Architect, oh.
Oh, may architect pa, may style pa, may groundbreaking. Oh, kailan siya na-consecrate? September, bro. Tingnan mo, bro. Kailan siya na-consecrate, bro? September 13, 335. Diyan sa screenshot mo, kailan siya na-consecrate? Sagot, bro. Diyan sa Biblia, diyan sa referensya mo, kailan na-consecrate ang Church of the Holy Sepulchre? Ewan ko, nakita mo dyan? Oh, hindi, sa iyong screenshot, tingnan mo screenshot mo, kailan siya na-consecrate? Kasi dito kasi, na-consecrate ang Church of the Holy Sepulchre, September 13, 335. Oh, di ba yun nga? Hindi. Tingnan mo dyan sa'yo. Tingnan mo sa'yo kung kailan na-consecrate ang Church of the Holy Sepulchre. Kailan? Kailan magwayen? Sagot na. Oy, may music. Ano yan? May music. Oh, magwayen. Itong sa'yo ba? Ako dyan, yun lang kahit mo. Hindi. Ito yung pinakita mo. Ito pinakita mo kasi. Nilagyan mo lang ng arrow. Tingnan mo, website, Roman Catholic. Sa'yo, website, Roman Catholic. Ako ba naglagay ng arrow niyan? Ako ba naglagay ng arrow? SDA ang naglagay ng arrow. Personally, Jolito Daig. Personally, Jolito Daig. Ngayon, nang ginawa yun ni Jolito Daig, wala naman sinasabi dito na siya ang founder ng Roman Catholic Church. Ang sinasabi, ang website na ang sinasabi dyan, ang website na pinagkuhanan Roman Catholic ang pagmamayari ng website na pinagkuhanan ng litratong ito. O, hindi huli kayo ngayon. Anong huli? Hindi makatanggi niyan. Anong huli? Anong huli? Anong huli dyan, bro? Ibig sabihin, tinatanggap mo ni Magwayen, tinatanggap mo nang sinabi ni Kristo, I will build my church, yung church pala building. Tanggap mo yun. Ano, Magwayen? Sagot, Magwayen, tinatanggap mo ba ngayon, dahil tinitindigan mo na ito ang tinayo ni Constantino, tinitingnan mo ba ngayon na ang church para pala sa mga SDA is building? Kasi building tong Church of the Holy Sepulchre eh. Ang tinatanggap ko na ang tinayo ni ang nagtayo ng Roman Church si Constantine ang founder. Mali. Mali eh. Ang sabi dito, tinan nyo basahin ko sabi dito. The Church of the Holy Sepulchre, also known as the Church of the Resurrection, is a 4th century church in the Christian... Oy! Music! Sino yan ang music dyan? Sino ang music dyan? Ako yun, bro. Sorry. Ito the Church of the Holy Sepulchre, also known as the Church of the Resurrection, is a 4th century church in the Christian quarter of the old city of Jerusalem. The church is seat of the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem. Some consider it the holiest site in Christianity, and it has been an important pilgrimage site for Christians since the 4th century. Ibig sabihin, ito, ayan sa baba, in earlier times, the site, yung mismong lugar, yung area, the site was used as a Jewish burial ground upon which a pagan temple was built. The church and rotunda was built under Constantine. Sa madaling salita, yung building mismo na itinayo, ay gawa ni Constantine. Yung building mismo, the church and the rotunda was built under Constantine in the 4th century and destroyed by Al-Hakim in 1009. Na-destroy ni Al-Hakim itong Church of the Holy Sepulchre. Anong nahuli? Wala kang nahuli, bro. Wala kang nahuli. Ikaw ngayong nahuli. Magwayen, ikaw ang nahuli, bro. Kasi ang tinutukoy pala dito na tinayo ni Constantino yung building na Church of the Holy Sepulchre. At yung website na pinagkuhanan, huwag mo may-ari ng Roman Catholic, yung website. Walang sinasabi dito na si Constantine ang founder ng Roman Catholic Church. Basahin mo, ipakita mo sa screen.
Pinapakita founder nasa screen bro. Ang tinatag ni Constantine the Great dito ay itong Church of the Holy Sepulchre. Pero founder siya. Ibig sabihin bro, siya ang nagtayo ng building na ito. Founder sa church gani, founder sa Roman Church. Hindi Roman Church. Oo naman. Hindi Roman. Oy, ang mo converted nga siya sa Christianity. Paano siya magtatayo kung converted lang? Ano ka ba? ito ating ipakita ang kuana. Bro na ini. Bro, hindi mo kami maloloko bro. Actually nasa ano nyo ito eh. Ito ay nasa tingnan nyo bro. Ito bro, ito ay libro ng Seventh-day Adventist bro, National Sunday Law. Yan, ate pakita to National Sunday Law na kanilang libro. Libro ninyo to ha. Baka tatangi ka naman dito ulit. Libro ninyo ito, National Sunday Law. Ang sabi ganito, a great shout goes up in the empire. Emperor Constantine has become a Christian. The Christian are euphoric, no more being torn apart by dogs and lions. Ano nito? Totoo ba ang sinasabi ng inyong libro, Magwayen, na Emperor Constantine has become a Christian? Tama o mali? Totoo. Ngayon, kung siya ay na-convert lang, paano siya nagtatag? Converted lang siya. Yung Roman Catholic 1870 Ito lang. Itong tinutukoy dito. Itong tinutukoy. Anong 1870? Ibig sabihin, hindi mauna talaga si Constantine. Natural. Anong 1870? Anong 1870 lang yung ng Roman Catholic. So lumabas ang Roman Catholic 1870, sabi mo. 1870. So before 1870 bro, wala pang Roman Catholic before 1870. Wala pa siguro kasi wala pa. Kung ganun bro, kung wala pa pala bro, anong dala na relihiyon ni Magellan sa Pilipinas noong 1521? 1521. Kasi sabi mo wala pang Roman Catholic before 1870. Kung ganoon, anong relihiyon ang dinala ni Magellan noong 1521? Para sa akin, hindi ang Bro, wag yung para sa iyo, bro. Sinungaling ka eh. Wag yung para sa iyo. Based tayo sa reality. Sa reality, ano ang dalan na relihiyon ni Magellan noong 1521 sa Pilipinas? Ipasok mo mo bro. Yung claim nyo, Kristyanismo at saka Roman Catholic. Sabihin Roman Catholic ang dala ni Magellan. Tama, mali? Yung claim nyo, yun ang sabi ko. Hindi. Wag mo gamitin yung claim namin, yung sayo. Tinatanong kita. Claim mo yan eh. Wag yung claim namin. Bro, wag yung claim namin. Nag-aaral ka naman eh. Alam ko naman na tinuro yan sa eskwelahan nyo eh. Wag ka namang yan ang pamilosopo. Namimilosopo ka. Ito yung filosofiya na ginagawa mo ngayon. Sige. Sumagot ka ng tama. Sumagot ka ng tama ha. Anong relihiyon na dala ni Magellan noong 1521? Kristyanismo. Ano ang Christianity na yon na may malaking cross at nagsagawa ng unang misa sa Limasawa Island? Anong relihiyon yon? Roman Catholic. Roman Catholic. Ngayon, Roman Catholic, sabi mo before 1870 wala pang Roman Catholic. Bakit Roman Catholic dala niya 1521? Yun ang nakikita ko sa mga reference. Hindi, wag ka magbintang. Ikaw yung sumasagot eh. Sabi mo kasi before 1870 wala pang Roman Catholic. Ngayon tinatanggap mo na naman ulit na 1521 meron na palang Roman Catholic. So inaamin mong mali yung sinabi mo kanina na 1870 lang nagsimula ang Roman Catholic. Ano?
Yan yung produkto ng... Ayan, oh, ayan na, namimiloso po na. Oh, bumaliktad sa'yo yung ano mo sa amin. Oh, bumaliktad sa'yo yung bintang mo sa amin ngayon. Oh, tamo? Ayan. Bumaliktad. Oh, the booking ka na. Church of the Holy Sepulchre pala ang tinayo ni Emperador Constantine. Hindi pala ang Roman Catholic Church. Ano ba yung nababasa mo dyan? Website yon na pinagkuhanan. Website eh. Basahin mo naman yung reference mo. Ito, tinan mo yung reference mo ha. Ayan. Pakibasa yung reference mo. Pakibasa mo yung reference mo. Magwayin. Yan yung pinasa ko Basahin mo yung reference mo. Ito nasa screen yung reference mo. Ano tong before ito? Ano ba website ito? Tingnan mo ano yan? Sige, basahin ko nga. Ito. Wag kang manood sa iba. Ito yung referensya mo pinapakita ko sa live ngayon. Ano to? Basahin mo. Website ng Ha? Wikipedia. Hindi, ito ba? Website? Ano yung katabi ng website? Wikipedia daw, bro. Roman Catholic. Roman Catholic. So, ang sinasabi ito, Roman Catholic ang website. Ito namang tinatag ni Constantino, yung Holy Sepulchre. Ayan o. Sanctuaries of the Holy Sepulchre. Yung araw dyan. Saan yung araw? Bro, Kita mo. yung araw, bro, ang naglagay ng araw, kayo lang. Kayo ang naglagay ng araw. Ang tinutukoy ng picture mo, yung website, pagmamayari ng Roman Catholic. Tapos nilagyan ng araw, kinonek sa founder Constantine the Great na tinutukoy pala Church of the Holy Sepulchre. Kayo ang naglagay ng araw niya. Wala namang araw sa Wikipedia. Wag ka nang magsinungaling, bro. Booking ka na eh. Paano ako magsinungaling? Akin ba yan? Talaga sinungaling ka. Kasi pinakita ko naman sa screen yung Church of the Holy Sepulchre eh. Hindi mo naman may tatanggi eh. Huli ka na, bro. Ayan o. Ikaw yung nahuli o. Ayan o. Sige, wala ka nang ano, bro. Yung ano ko ba dyan, yung pinasa ko sa'yo, ano bang mababasa dyan? Basahin mo kasi, ubos. Eto nga yung pinasa mo, bro. Ang ginawa mo lang ang ginawa nyo lang, kinrap nyo, eto yun o, website, Roman Catholic. Talagang nandyan talaga yan. Ayan o, website, Roman Catholic. Ano to? Founder, Constantine the Great. Anong tinutukoy na founder dito? Ito, Church of the Holy Sepulchre. Bakit may ganyan? Si Constantine nga. Ang Church of the Holy Sepulchre, bro, hindi iyan Roman Catholic Church. Yan ay building. Ang Roman Catholic Church, bro, isang society. It's the society founded by Jesus Christ. Society ang Roman Catholic Church, hindi siya building. Magwayin, ang Roman Catholic Church is a society. It is not a building. Ang tinutukoy ng pinapakita mo sa amin is a building. Kaya ikaw yung nabuking dito, huwag ka nang mamiloso po pa dyan. Paano mabuking? Hindi naman akin yan. Nabuking na nga, bro. Ito yung pinakita sa iyo, oh. Ginrap. Ginrap mo lang eh. Sa iyo. Sabi mo, walang mababasa na Constantine the Great ang founder eh. Wala nga mababasa, bro. Walang mababasa dito, bro, na siya ang founder ng Roman Catholic Church. Ang mababasa dito, siya ang founder ng Church of the Holy Sepulchre. Oh, di ba? My church. Ay, ano ba naman ito? Fallacy of equivocation na. Ay, magwayin. Gumagamit ka na ngayon ng invalid argument. Fallacy of equivocation na yun. Kasabi mo, ayun, di may nakalagay na church. Ang tawag dyan, fallacy of equivocation. Wala ka nang matibay na argumento kasi kung wala na, papalitan na kita. Kanina ka pa eh.
'Di ba? Unti-unti na kayong umatras kasi unti-unti Hindi, kayong hindi, hindi, nabubuking. bro. Hindi, bro. Hindi mo sa umaatras, bro. Kasi nabuking ka na eh. Wala ka namang ibang ginagawa ngayon kundi mang-asar eh. Nangaasar ka lang naman eh. Hindi ka naman nagkipagtalakayan eh. Talakayan nga yun eh. Sabi Hindi, mo, hindi. walang Binuking ka na nga mababasa dito, yung oh. salita ko. Bro, booking ka na nga dito, oh. Building walang tinutukoy, oh. Tanungin natin si ChatGPT ha. At tanungin si ChatGPT. Ang Church of the Holy Sepulchre ba ay isang society o isang building? Tanungin natin ha. Ang Church of the Holy Sepulchre ba? Mao na yung resulta Oh? ninyo kay magsaling mo sa encyclopedia. Sakto ang Ikaw, gumagamit ka ng encyclopedia, binabaluktot mo naman. Tignan mo ha. Ang Church of the Holy Sepulchre ba ay isang building o isang society? Isang society. Oh. Mas maganda ito, construction building para malaman talaga na ito'y literal na construction building. O isang society. Anong sagot? Anong sagot? Magandang tanong yan. Ang Church of the Holy Sepulchre ay isang gusali. Kasabot ka gusali, bro? Bro, nakasabot ka gusali? murag nakasabot ko ana. O, kanang gusali, bro. Mao ba na inyo ang pagsabot sa term church? Sa church. O, para sa mga SDA ba, katong church ba nga ecclesia? Church nga ecclesia, meaning ato niya gusali o mga tao? Mga tao. O, mga tao. Etong Church of the Holy Sepulchre ba, mga tao ba ito o gusali? Gusali. O, gusali. Sino ang nagtayo ng gusaling ito? Based doon sa reference mo. Si Constantine the Great. Ngayon, ang Roman Catholic Church ba isang gusali o isang society? Di na makasagot. Gusali. Ha? Gusali. Tanungin natin, ang Roman Catholic Church ba ay isang gusali o isang society? Ang Roman Catholic Church ba ay isang gusali o isang society? Yan. Ang ganda tong... Ito, ating bookingin to. Oh, magandang tanong yan. Ang Roman Catholic Church ay hindi isang gusali. Ito ay isang society. Ngayon, magwayin. Ang sabi sa reference mo, ang Church of the Holy Sepulchre ay isang gusali na tinatag ni Constantine. Inanong kita, ang Roman Catholic Church ba isang gusali o society? Ang sagot mo, gusali. Ang sabi dito, ang Roman Catholic Church ay hindi isang gusali. Sino ang paniniwalaan namin? Ang reference na ito o ikaw na sinungaling? Oh, ba't ako tanungin mo? Di. Booking ka na eh. Papakunwari, namimiloso po ka na lang eh. Wala ka na ibang argumento kasi ayaw ko yung nagipag-asaran, bro eh. Ayaw ko nagipag-asaran. Gusto ko pag talakayan. Ayaw ko yung asaran. Filosofiya naman yung inyo, bro eh. Hindi philosophy. Ikaw yung namimiloso pa eh. Gumagamit ka ng fallacy of equivocation eh. Alam mo yung fallacy, alam ba yung ano, bro? Alam mo ba yung fallacy of equivocation? Patunayan mo nga bro na hindi building yung Roman Church. Ito na nga, binabasa na nga. Ito binabasa na, bro, nasa screen naman bro eh. Hindi naman ito nakikinig si Magwayan natin, bro. Bro, dyan o sa literal? Magwayan, saan mo nabasa? Saan mo nabasa na ang Roman Catholic Church ay isang gusali? Kasi sabi dito kasi ang Roman Catholic Church ay hindi isang gusali. Saan mo nabasa ng Roman Catholic Church ay gusali? Hindi lang nababasa, bro. Saan mo nabasa, bro? Bro, ang hinihingi ko sa iyo kung saan mo nabasa na ang Roman Catholic Church ay hindi ay isang gusali. Kasi nakalagay ko sa iyo is hindi isang gusali.
Diyan kasi nakabase yung paniniwala nyo sa Google. Yung pinapakita mo sa aming screenshot, bro. Yung pinapakita mo sa aming screenshot, saan mo kinuha yun? Sa Biblia o sa Google? Sa wiki yun. Inyo naman Yung Wikipedia ba? Yung Wikipedia ba? Biblia o Google? Yung Wikipedia, mga history yun. Google. Hindi. Yung Google. Tingnan mo. Pag tayo ang gumamit ng website, ayaw niya. Pag siya gumamit, okay lang. Di basura ka na ngayon. May nababasa tayo. Yun na nga. Ang binabasa mo, building, gusali. Church of the Holy Sepulchre, isang gusali. Yun ang binabasa mo. Wala na, bro. Wala ka na ibang argumento dyan kasi kung wala na, hanap ako ng ibang katalakayan dito. Sige, kayo. Soko na kayo, out na ako. Hindi, tinatanong kita kung meron ka bang iba. Tinatanong kita kung meron ka bang ibang argumento pa dyan, kaya kung wala na, hanap ako ng iba. Meron pa ba o wala na? Kasi sa nakikita ko sa'yo kasi ngayon, nakikipag-asaran ka na lang. Hindi, sabi mo. Sige, ano ba ibang argumento mo? Kung society ba o kung ang sagot dito, Google naman ang tinatanong ko. Sige, sa Biblia tayo kasi. Sige, sa Biblia tayo. Saan sa Biblia mo nabasa na ang Roman Catholic Church ay isang gusali? Ayaw mo sa Google, di ba? Ayaw mo sa Google. Sa Biblia ang gusto mo. Literal. Sige, sa Biblia ang gusto mo. Literal. Sa Biblia ba ang gusto mo? Gusto ko literal. Sa Biblia ba ang gusto mo? Literal gusto ko. Anong literal? Saan Literal ano babasa yung literal, bro? Sa Google o sa Biblia? Yan sa tanong mo, literal ang gusto ko. Hindi ba? Ang tanong ko ba? Ang sabi mo kasi nakabatay kami sa Google. Bro, ang sabi mo kasi nakabatay kami sa Google. Kung ganon, saan natin babasahin yung sinabi mo na ang Roman Catholic Church ay isang gusali? Saan natin babasahin yun? Kung hindi pala gusali yung Roman Church. Hindi, saan natin babasahin? Kasi ang pinakita kasi ngayon, ito kasi pinakita ko, bro, pinakita kasi dito, bro, ang Roman Catholic Church ay hindi isang gusali. Sabi mo, ayaw mo sa website, ayaw mo sa Google. Sige, saan natin babasahin yung sinabi mo na ang Roman Catholic Church ay isang gusali? Saan natin babasahin yun? Ito, bro, babasahin ko, makinig ka, Saan natin babasahin? Ito, babasahin ko sa Biblia, yung mga tanong mo. Sige. Saan sa Biblia mababasa? Saan sa Biblia mababasa na ang Roman Catholic Church ay isang gusali? Babasahin ko yung mga estilo ng tanong mo, Kayo, hindi yung estilo ng tanong ko ang itinatanong ko sa iyo. Ang tanong ko sa iyo, kanina, Magwayen, kanina kasi sabi mo, wait lang bro, wait lang. Nawala na, nabaliw na. Yung binasa mo ba? Bro, Magwayen, ayaw mo akong bumasa ng Google. Sa binasa ko kasi, ang Roman Catholic Church hindi gusali. Sabi mo, gusali. Ayaw mong basahin ko yung ChatGPT na ginagamit ko. Ngayon, saan natin babasahin yung sinabi mo na ang Roman Catholic Church ay gusali? Saan mo babasa natin yon? Hindi ko alam. Oh. Wala na. Bro, magpahinga na tayo, bro. 11:05 na. Antok na ako, bro. Nakakaantok si ano? Magwayin pag naiipit. Kanina pa rin kasi nabutata, bro, eh. Lalo siyang pinaon sa mga tanong mo, eh. Wala na. Bro, wala ka na, bro. Na butata ka na. Kaya much better siguro na... Kanina pa yan nabutata. Iba naman. To make his message known is our responsibility. So here we are to play
our lives to the Lord.